Mga idol, nasubukan nyo na bang magtanim ng okra sa inyong mga bakuran? At may ideya ba kayo kung bakit maganda itanim itong okra? Sa video na ito mga idol ay ibabahagi ko sa inyo yung ilang dahilan kung bakit magandang itanim itong okra. Lalo na ngayon, palipat na ang panahon sa tag-init or papunta na sa summer. Dapat alam natin yung mga halaman or gulay na kayang makasurvive sa sobrang init na panahon. Simulan na natin mga idol. Ang unang rason mga idol kung bakit magandang magtanim ng okra is mabilis silang itanim at mabilis silang lumaki. Ang pinakamagandang paraan sa pagtatanim ng okra ay direct seeding na mga idol, para hindi na tayo mag-aabala sa pagta-transplant nito. Mula sa pagtatanim mga idol, bibilang tayo ng 3 to 5 days para magsibulan yung mga naitanim nating okra. Kalimitan, ang mga variety ng okra, ang maturity days nila is 40 days mula sa pagtatanim bago ka makaharvest. At kapag nasa 30 days old na yung mga tanim nating okra mga idol, ayun na yung time na nasa fruiting stage na sila. Kaya sa loob lamang ng 40 days ay pwede na tayong makaharvest ng bunga ng okra. At yung pangalawang rason mga idol is matibay ito sa tag-init or sa mainit na panahon. Kayang-kaya ng okra makasurvive sa mainit na panahon. Hindi ito katulad ng ibang halaman or gulay na nahihirapan lumaki, nahihirapan lumago, at nahihirapang makapagpatuloy kasi nga nasosobran sila sa init or nai-stress sa sobrang init, kaya sila nahihirapan lumago hanggang sa yung iba namamatay na ng tuluyan sa sobrang init. Ako mismo, na-experience ko na nung nagtanim ako nitong last summer is doon ko na patunayan na kayang-kaya talaga nila mag-survive sa matinding init. Basta ang kailangan lang, diligan natin sila regularly at kailangan nating mapanatili yung soil moisture. At ang isa pang maganda dyan mga idol, maglagay tayo ng organic mulch tulad ng pinatuyong damo or dayame or mga dahon dito lang sa bukid. Marami tayong makukuha niya na pwedeng gawing organic mulch para hindi ma-stress yung halaman sa sobrang init. Nakakatulong din yun mga idol. At yung pangatlo mga idol, matibay ang okra sa mga insekto or peste na maninira sa ating mga tanim. Kung may dumapo man dyan na insekto or peste na maninira ng mga dahon or bunga ng mga okra is mabilis naman silang makontrol kasi matibay din yung okra talaga doon sa mga ganon. At pati yung mismong bunga nitong okra is hindi sirain, kaya makakasigurado tayo na may ma-harvest tayo kapag namumunga na sila. Yung pang-apat na dahilan mga idol ay maganda ito para sa mga beginners or yung bago pa lang nagtatanim, yung wala pa masyadong kaalaman sa pagtatanim at wala pa din masyadong kaalaman sa pag-aalaga ng mga halaman. Maganda to, bagay ito para sa mga beginners talaga. Kasi nga, hindi naman ito masyadong alagain, hindi masyadong sirain ng mga insekto, yung mga bunga nila, pati yung mismong okra, hindi sila sirain. At syempre mga idol, low maintenance tong okra, kaya good for beginners talaga or mga baguhan. Yung panglima mga idol is tuloy-tuloy na pamumunga. Ito yung klase ng gulay na halimbawang may pinitas ka ngayong araw, bibilang ka lang ulit ng 2 araw para makaka-harvest ka ulit. Kasi nga mabilis maglakihan yung bunga nila at tuloy-tuloy lang sila mamunga. Yung tips na maibibigay ko sa inyo dyan mga idol, once na makita nyo yung tanim nyong okra is pwede nang harvestin yung bunga niya, pitasin nyo na agad. Sa pamamaraan na yun mga idol, mai-encourage natin yung okra na mamunga pa ng mas marami or hitik na hitik. Huwag muna natin hayaan na may makagulang na bunga ng okra dyan mga idol sa puno nila. Nagkakaroon kasi ng problema sa fruit production ng okra mga idol kapag may nakagulang sa kanila. Kukunti yung ibibigay na bunga ng okra and then baka mag-stop na sila sa pamumunga. Ayun yung magiging epekto nun kapag hinayaan natin na may makagulang agad dyan na bunga ng okra mismo sa puno nila. Tapos yung pang-anim mga idol, yung income generation. Mataas yung market demand nitong mga okra lalo't bagong pita sila na ibebenta. Gustong gusto ng mamimili yon mga idol, yung bagong pitas tapos
katamtaman lang yung haba or laki ng mga na-harvest nating okra. Ayun lang yung gusto ng mamimili, yung katamtaman lang yung laki. Tapos yung pampito mga idol, pwede tayo magbinhin nitong bunga ng okra. Para sa next planting season is may pantanim na tayo. Hindi na natin kailangan bumili ng buto sa online or sa physical store para may maitanim ulit tayo. Tips lang mga idol. Kung magpupunla kayo ng okra para may pantanim na kayo sa next planting season, mas maganda kung yung edad ng okra natin is 4 to 5 months na. Kasi nga, yun na yung time na malapit nang gumulang yung puno ng okra or malapit nang tumanda yung puno ng okra. Mostly mga idol, yung variety ng mga okra is OPV or Open Pollinated Variety. Ibig sabihin mga idol is hindi sila hybrid. Kaya mas magandang kuhanan yung open pollinated variety ng mga pambinhi. Yung hybrid variety kasi or yung mga F1, hindi magandang magbinhi or mag-recycle ng mga buto nun para itanim ulit. Kaya nga sila tinawag na F1 mga idol is isang beses lang natin sila pwedeng itanim. Kaya kung magtatanim tayo ng anumang gulay na hybrid or F1 variety, is bibili na lang tayo ulit ng panibagong buto nun sa mga physical store or online store na pwede natin bilihan para makapagtanim ulit tayo nun sa next planting season kung hybrid variety yon. And ayan mga idol, kung makikita nyo yung mga okra ko, flowering and fruiting stage na talaga sila. Ilan days na lang is pwede na akong makapag-harvest ng bunga niyan. Kasi nga mabilis naman sila maglakihan. Siya nga pala mga idol, yung variety niyan is smooth green. Yung okra na yan, smooth green variety mula sa Iswe Seed. Ilang beses na rin ako nakapagtanim niyan mga idol at nakagawa na rin ako ng marami-raming content niyan. Kung paano mag-pruning ng okra, kung paano mag-alaga ng okra, kung paano yung tamang pag-aabono ng okra. Nakagawa na ako ng marami-raming content niyan mga idol. At mga idol, gumawa na rin ako ng playlist niyan, Okra Farming yung pangalan. Doon lahat sila nakalagay. Sana mga idol, panoodin nyo rin yon mga idol. Kahit papano is may matututunan din naman. On the spot experience yon mga idol. At sariling knowledge yung mga sinishare ko dito sa pagtatanim ko ng okra mga idol. Pero hindi ko po sinasabing expert ako dito. Bali, nag-aaral pa lang din tayo sa pagtatanim ng okra. Yun lang muna mga idol. See you on my next video at salamat sa inyong pakikinig at panonood.